Guys, this is Alea Jen and welcome back to my YouTube channel. So for today's video, sapat nga ba yung sahod ng domestic helper dito sa Hong Kong kapag wala kang binabayarang utang sa bangko dito? Ang sagot is yes, napakasapat. Sobra-sobra pa. Pero siguro pag may anak ka and may mga pinapaaral ka sigurong college, baka gipit din. So, ang para lang sa akin, ako kasi single, yung sinusuportahan ko lang dati is yung parents ko lang, and pag trip ko lang bigyan yung mga kapatid ko, nagbibigay ako. Pero ayaw na ayaw ko sa lahat yung hinihingian ako. Ayaw na ayaw ko yung parang pinupush ako na bigyan ka. Kasi gusto ko, antayin mong magbigay ako. Kasi hindi naman ako madamot na tao. So, yung hindi nila inaasahan, ini-expect na magbibigay ako, yun yung time na nagbibigay ako. Pero kapag hinihingian ako, doon ako mas madamot. Hindi ko alam. Ayoko kasi nang parang iniisi-isi lang nila yung buhay ko dito. Yung parang, kung ano sasabihin nila, susundin ko na kung ano gustong hingi nila, ibibigay ko. Hindi ganun kasi hindi ganun kadali yung buhay dito. Kaya kapag nanghihingi sila, hindi ko sila binibigyan. Pero pag hindi sila nanghingi, doon ako nagbibigay. Dati guys, mag-iisang taon akong walang utang sa bangko. March kasi ako nagkautang, so dumating ako dito June, July, August, September, October, November, December, January, February, March. 9 months akong walang utang, and yung time na yun buo kong nakukuha yung sahod ko. Ang sarap-sarap sa feeling. Pero ang natitira din sa akin nun is 500 Hong Kong dollar din, kahit sabihin mong wala akong binabayarang utang. Pero nung time na yun, mas masaya kasi nga pwede mong sabihin sa mama mo na ganito lang yung ipapadala ko kasi bibili ako ng ganito, ganyan. Or pwede mong sabihin na yan lang yung padala ko. Or alam mo yun, nakakapag-shopping ako. Pag pumupunta ako sa mall dito malapit sa amin, hindi ako uuwi nang wala akong dalang damit na nabili. So ganun yun kada minsan ang bigat-bigat ng dala ko kasi yung Mannings nag-sale ng buy one take one, ganun. So, ang sarap sa feeling yung may sahod ka and sa'yo lahat. Ngayon, iba na. Alam niyo yung pagdating ng sahod ko, diretso agad siya sa 7-Eleven. Ibayad ko kaagad yung utang. Bayad ako agad sa isa. And then yung matitira sa akin is 500 plus na lang. So, malaki pa din yun sa akin yung 500 plus. So, eto din. Malaki pa din sa akin yun kasi nga, wala naman ako masyadong ginagastusan aside sa pagkain. Pagkain lang talaga na yung yung para dito sa bahay. Kasi nga yung amo ko, wala siyang pakialam. Nung una, nagtatanong pa siya. Pero ngayon, hindi na. Ayoko na din kumain ng binibili niya na Indomie tsaka sardinas. And yung chicken wings, yun, kinakain ko. Pero yung sardinas and Indomie, kapag hindi lang talaga tingbitay, alam mo yung hindi ko alam na kakain sila ng noodles and hindi ako nakapagsaing nung tanghali, hindi ako nakapagtabi ng kanin. Alanganing time, doon lang ako kumakain talaga ng Indomie. Pero pagka alam kong mamaya to sila, mag-noodles to sila. So tanghali pa lang dinadagdagan ko na yung sasaingin ko para yun yung kakainin ko sa gabi. Para ulam na lang yung poproblemahin ko. And then yung ulam is itlog lang, lang ako, prito ako ng itlog, ganyan. So kaya hindi ako nawawala ng itlog na niluluto ko, ako mismo bumibili niyan. Bilang ng amo ko yung kanila. Ayoko ding mangialam. Hanggat hindi binibigay ng amo nyo sa inyo, wag nyo pakialaman yung laman ng ref. Ay, alam ng amo ko na hindi talaga ako nangingialam kung ano yung meron sila dyan. Kaya hindi niya ako napagbibintangan na, ubos na agad. Wala, minsan hindi ako narinig na sinabihan ako niya na, hala, ubos na yung ganyan. Hala, ubos na. Kasi alam niya na hindi ko pinapakialaman yung mga gamit nila dyan. Kaya sila lang kumakain yan. Tapos, magtataka siya ngayon kung naubos. Sabihin ko talaga sa kanya. Isang beses pala, yung boneless chicken, 1 kilo is 6 na piraso yung laman. Nagtaka siya, naubos na. In-explain ko sa kanya ngayon kung bakit naubos. Sabi ko, kinain ng anak mo nung tanghali, 1. Kumain kayo nung gabi, 3. Tapos kumain uli kayo, 2. Wala nang natira. Sabi kong ganun talaga in-explain ko. So, alam niya talaga na nangangatwiran ako, lalo pag hindi ako nagnanakaw or wala akong ginagawang masama. I-explain ko talaga yan sa'yo isa-isa kung bakit nangyari yan. Isanay ako sa Pilipinas na nag-i-inventory. Alam ko lahat yan. Sa ulo ko lahat kung ano nandyan. Kaya yun din yung nagustuhan ng amo ko sa akin. Pag tinanong niya ako kung ano wala, alam ko kaagad. Dati naglilista ako sa notebook.
sinasabi ko yan sa kanya. Ngayon, pagka ano sinasabi ko agad, hindi na ako naglilista, sinasabi ko na pagka Miyerkules or Martes ng gabi, sinasabi ko na kung ano yung kulang kasi Miyerkules mag-order yan siya. So, natutuwa siya sa ganung ugali ko ba. And the next is, kasya yung sahod natin guys, sobra-sobra pa kapag wala tayong utang. Kasi nga, malaki na yun eh. Makakapag ano ka, mga siguro 29,000, 29, pero yung padala ko parati 29, 28 dati. Eh ngayon mataas na palitan. And magtataas pa yung sahod. So maraming nagkakalat na fake news na aabot ata ng 5,300 yung magiging sahod. Pero hindi ganon. Yung madadagdag niyan sa sahod natin, masaya na tayo pag nakatungtong ng 5,000 yung increase ngayon sa September. Mag-increase na naman yung sahod ng mga domestic helper dito sa Hong Kong ngayong September. So, August katapusan na yan. Inaano na yan nila. So, September nilalabas na nila yung panibagong sahod. So, masaya na tayo pag may 5,000 kasi ngayon is 4,800. So, 4,830. So, merong 170. So, sana idagdag nila yung 170 para wala nang butal. Saktong 5,000 yung sasahurin natin, sasahurin ng mga domestic helpers. So, swerte ng mga bagong perma kapag ganun. Kasi hayahay ang ano ng sahod nila. So, next is, isa din na problema kaya nauubos tayo dito sa Hong Kong, yung wala tayong ipon. Kasi nga, yung pamilya natin sa Pilipinas, hindi nakokontento and hindi nila alam yung pinaghihirapan natin. Waldas lang sila ng waldas doon. Isa yan guys. And may mga kaibigan ako na inuuna nila yung pamilya kahit hindi na nila okay yon kapag ang gagastos ng pera mo is anak mo, asawa mo sa bahay. Pero yung first cousin, anak nun mag-e-enroll, sagot mo, kahit nga pamangkin ko hindi ko binibigyan ngayon kasi nga nagbibigay ako, alam mo yun, gamit, ganyan, ganyan. Pero yung pera, depende. Kasi hindi sila nangihingi. Kasi halos lahat sila may utang sa akin. Hindi na nabayaran. Yung ate ko is may utang, yung pinakapanganay. Ay, yung utang niyan hindi na maalala. Maraming beses na Manila pa lang. So, bigay-bigay ako agad. Yung pangalawa is nagbigay ako dyan ng mga nasa 5,000. Kaya hindi sila makahirit ng hingi sa akin. Kasi nga, naging mabait ako sa kanila dati, inabuso nila. Yung pangatlo sa amin, umutang ng 10,000. Nag-quits na lang kami kasi inaway niya ako. Grabe singil ko sa kanya. Ayoko sa lahat yung pinapaasa ko. Kahit ate kita, bayaran mo ko kasi utang yan eh. Hindi naman yan utang. Ano yan? Binigay ko sa kanya yung pera kasi papautang niya. Ngayon tumubo yung pera. Pero tubo tsaka yung puhunan, hindi bumalik guys. Ayun yung malala. Tapos biglang nung siningil ko, nagalit na sa akin. Napunta na sa sumbat na nung bata daw kami, siya daw nagpapakain. So, yung pang-apat, nasa probinsya, lahat halos yung mga anak niya, yung mga gamit nun, ako yung bumibili. And marami na ding silang utang. Kaya wala na talaga, wala silang masabi sa akin. Kaya ilag din sila ngayon na humingi sa akin. Kasi nga, ang dami ko nang pinagdaanan sa kanila. Kapag hindi sila nakakabayad ng utang, alam niyo yung ano nila, isusumbat nila sa'yo, is yung maliit ka pa. Maliit ka pa na sila yung tumulong sa mama ko para mapakain ako. So, yun parati. Yun yung kinakainis ko talaga na hindi nila alam na yun yung tumatatak sa ano ko, sa puso ko. Yung grabe yung nasasaktan ako dyan, lalo pagka naiiyak na lang ako pag yung ano, lalo magsasalita sila ng masama. Kasi parang iniisip nila, nag-abroad ako, ngayon hindi ako makatulong sa kanila. Parang hindi. Pero grabe naman, simula nung nasa Pinas ako, tinutulungan ko sila, pero puro lang sila kabig. Minsan, pag-apply ko dito, mamatay man ako, ni piso, wala silang binigay sa akin. Kahit yung mama ko, wala. Nagulat na lang sila, magpa-flight na ako dito. Buti pa nga yung girlfriend ng kuya ko. Kasi nga, pinabaunan niya pa ako ng burger sa airport. Nung sabi ko sa kanya, flight ko na mamaya, alis ako dito mga alas 10. Sabi niya, hintayin mo muna ako, nag-take out ako ng burger, kaya hindi ko yan makakalimutan. Buti pa nga siya, naalala. Siya lang yung tumulong sa akin. And then, yung ate ko na pang-apat, nung umuwi akong probinsya, tapos
alam niya na pa-flight ako ng Hong Kong. So sabi niya wala kang pera. Kaya yun, binigyan niya ako ng 1,000 ata na pocket money. Pero binayaran ko din yun. Ayoko kasi nang nagkakaroon ako ng utang na loob sa kanila. So kaya yung mga kapatid ko ngayon is hindi ako nahihingan kasi sobra-sobra na yung binigay ko dati. And parang ilang na sila na manghingi ngayon kasi madami na silang mga beses na hindi nila ako binayaran. So yung obligasyon ko na lang ngayon is yung mama ko. Ayun na lang, mama ko, yung sa bahay lang, parents ko. So ngayon na may ako na may utang ako, hindi ako nakakapagpadala sa kanila. So naintindihan naman nila yun. May natira doon na pera sa kanila, 18,000 nung pagpapagawa ko ng bahay. Sabi ko, ayan na lang yung natira, yan muna yung gastusin nyo kasi nga wala na akong pera dito. Yung sahod ko is sakto lang ipambayad. So, alam nyo guys, kaya ako nagpupunta ng bar ngayon kasi gusto kong libangin yung sarili ko kasi nasasaktan ako kapag sahod ko, tapos yung matira sa akin is ganyan na lang, nasasaktan ako, kaya gusto kong libangin yung sarili ko, maalala ko yun, nakaipon yan yung mga resibo ng pinangbayad ko, at least ako, responsable akong nagbabayad, yung iba is tinatakasan yan, nakakatakot pag tinakasan yan, kasi pwede kayong guluhin yan sa bahay ng amo nyo, kaya wag nyo talagang tatakasan. Meron akong subscriber na si Ems, hindi ko alam nanonood pa siya ngayon, pero na-post siya sa Pangyaw yung mukha niya, sinabi doon ng babae na, ayan, pala utang yan lahat ng bangko. Alam mo yun, nakakahiya, kaya minessage ko siya. Sabi ko, pinost yung mukha mo doon. Sabi niya, oo nga, nag-comment ka nga daw doon, nagsabi mo subscriber. Kasi nagtaka ako, kasi nga namin siya kasama namin siya sa hike, tapos nung nagsintral ako, siya yung kasama ko, tapos biglang na-post yung mukha niya, so nagulat talaga ako, and then napasabi ako sa kanya, and then napadugtong pa ako doon, kasi nung time na yun is, nung nag-high kami, wala pa siyang Hong Kong ID, na siya, nagtatapik na siya about sa utang, tinatanong niya yung mga kaibigan ko, ganyan. Ay, buti na lang kami yung kaibigan ko, hindi siya ni-refer, kasi kung ganyang tatakbuhan niya yung mga utang, yung kaibigan ko yung mababalikan. So, yun, na-comment ko doon, kaya, kung wala kayong utang, hayahay kayo, and dati ang bait-bait ko talaga guys, kapag day off ko, wala kasi akong kaibigan noon masyado, kasi yung kaibigan ko minsan yung kaibigan ko noon is minsan nag-overtime, hindi. Kaya dito lang ako, lalabas lang ako diyan, kakain lang ako diyan sa may mall, and then babalik na ako dito sa bahay. Mas masarap tumambay sa bahay kapag taglamig yung winter, kasi hindi isipin ng amo mo na, tatambayan siya diyan. Kasi nga, gagasto siya ng aircon. Yun yung iniiwasan ko ngayong summer kasi mainit. So, kapag tatambay ako dito sa kwarto, alam ng amo ko, gumagamit ako ng aircon kapag umaga or araw. Kaya, lumalabas talaga ako. Pero, kapag winter, wala silang masabi. Tumambay ka man dito buong hapon sa kwarto mo, wala silang masabi. Kasi nga, hindi ka gumagamit ng kung ano-ano, electricity, aircon, hindi. Kaya wala silang masabi. Ngayon, lumalabas talaga ako. Yun yung reason ko. And mas makakatipid ka talaga guys kapag nagluluto ka. So ngayon natuto ako bumili ng bigas sa labas. And then sinasain ko dito sa bahay kapag day off ko. Yun yung binabaon ko. Yun yung diskarte ko ngayon. And kanina bumili ako ng labanos. Ganto kalaki na labanos. Malaki or mas malaki pa dito. And then 3 talong na ganto kahaba. And then sibuyas na 2 net. 10 lang yun. 10 Hong Kong dollar. So, 3 na yung basket, nakasale siya. Kaya maganda bumili sa palengke kapag hapon na kasi nga maraming nakasale. And then bumili ako ng tulingan. May tulingan dito guys, may bangos din. So, munta ako doon sa sa palengke. And then merong nakabasket doon na tulingan. Ganito siya kalaki, 2 piraso, 20. So, niluto ko siya, ginawa kong paksiw. And then, nilagay ko sa ref yung iba. And andito yung kasi day off ko pa din bukas. Asa na yun? Hindi ko na siya makita. Ay, ito guys. So, bukas day off ko pa din. Day off ko ngayon. Day off ko bukas. Pero ayokong gumastos. Kaya ito yung niluto ko, kanin. And then tulingan niya. Nasa ilalim. Buntot siya. So, malaki yan. And then, may itlog ako na nilaga. Nandun sa kusina. Nakalimutan kong bitbitin. So, bukas, kapag ayoko lumabas, dito lang ako sa loob ng kwarto kakain. Hapon pa darating yung amo ko. Kaya, diskarte kayo ng diskarte para makakatipid kayo. And kasi kaya ako nagtitipid kasi nga gumagala ako, napupunta sa pamasahe yung dapat igala ko. And shout out pala sa makakasama ko sana kanina sa TSZ? Chansan Monastery. Hindi ko lang alam kung paano yan i-pronounce.
ano siya guys, nag-post ako sa Pangyaw, sabi ko kung sino magde-day off ng Friday kasi nga nag-book ako doon. So, para sama-sama na, para may kasama ako. So, itong babae na to, siya talaga yung unang nag-message. Sabi niya, pasama sis. Eh di, may isa din sumama, mabait yun. Ay Diyos ko, nung kanina na maaga pa lang alas 9, nagsimula na siyang magdrama. Tulog pa ako, tapos tumatawag na siya. Sabi niya, maulan ngayon, ganyan, ganyan. Tapos, hindi naman umulan buong araw, so wala siyang excuse na umulan. Tapos, nag-excuse naman siya ngayon na, ano daw, na in-off ko pa naman yung comment doon sa, sa post ko. So, nag-post na naman siya ngayon, nag-message na naman siya. Ginagawa daw yung aircon sa bahay nila, hindi siya makaalis. Ang meet up is 12:30. So, sinisi niya ako ngayon kasi sabi ko, okay lang, at 12:45, sabi niya, 12:45 naman pala eh. Sabi niya, eh di sana makahabol. Alam mo yon, makahabol daw siya. Eh, 1:30 na, nandun pa siya sa Central and dinamay niya yung isang babae na sasama sana, matino. Nandun na ng alas 12 and then sinabi niya, antayin mo ko sa Central, sabay na tayo pumunta. Ngayon, inantay siya doon ng babae, umabot na ng mag-alas 2 na, 1:30 na, hindi pa siya dumating. Kasi, pinaasa niya yung babae, sa sobrang galit ko talaga, nanggigil talaga ako sa kanya kanina, kahit hindi ko siya kilala, nagka-chat lang kami kasi may group chat akong ginawa para doon. So, nauna na ako doon sa Typo Market kasi doon yung meet up. And then pagdating doon, wala pa talaga siya. Hindi pa talaga sila nakasakay ng tren. Sabi ko, wag na kayo pumunta. Sabi ko, inaano ko na, wag na lang, wag na. Ginaganon ko siya. Pinilit niya. Ngayon, nung matagal alas 2 na, tapos sabi ko, wag na talaga kayong pumunta. Kanina pa yan eh. Sabi kong ganun dun sa kanya. Kanina ka pa eh. Sabi kong ganun. Sabi ko, kanina ka pa tanong ng tanong. Ang daming beses kasi siyang humindi. Oo, hindi. Tara. Hanggang sa napikon ako, ako na lang mag-isa doon pumunta. And then merong 3 babae na Bisaya. And then naglalakad sila. Tapos nakatingin lang ako. Kasi nga naiinis talaga ako sa ginawa niya. Kasi kung hindi siya nagpaasa, edi sana maraming sasama na ibang tao kasi in-off ko yung comment late na nung sinabi niya kung kailan ngayong araw na tsaka siya nag-iinarte. So, ang ginawa ng babae, nakita niya ako, sabi niya, Pilipina, sabi niya ganun sa akin, sabi ko, oo, tara, sabi niya ganun. So, ayun, sumama ako sa kanila, and then may libre doon na na pagkain sa loob, pili ka kung anong drinks, and then may cheesecake. So, kumuha kami. And then, mas masaya pa sila kasama. Mas nag-enjoy ako kanina sa gala ko. Ayun, nag-enjoy din naman sila kasi nga gamit na gamit yung cellphone ko. Tuwang-tuwa sila kasi ang gaganda daw ng kuha. So, ayun lang guys. Thank you for watching and I love you all. Bye-bye.